Log-alog, ang huli nating kwento ng tagumpay ay sinimulan sa gitna po ng pandemya. Ayan, pandemic story again. Mula sa simpleng pagluluto sa bahay, ngayon ay kinagigiliwan na ng maraming yummy or tummy. Hatid nila ang food trays para sa lahat ng okasyon, pero kahit walang okasyon, pwede. May crispy kare-kare, crispy dinektakan, crispy binagongan, at iba pa. Wow, puro crispy. Kilalanin po natin ang power couple sa loob, sa likod ng masasarap na putahing ito. Walang iba kundi sina Miss April Ann at Arnel Bendol ng Putahing Ina by Pleng Bendol. Talagang merong Pleng, no? Yes po. Ayan, Sir Arnel. So, punta tayo, balik tayo. Paano po nabuhay ang pangalang, nakikipagmurahan ka ba dito? Actually, Sir Mark. Actually, kaya nag-umpisa yung Putahing Ina. Nag-brainstorming kami ng mga friends ko. May GC. Alam mo, uso ang GC. Yes. Sa GC na yan, sige, aminin ko na talaga. Mga kadalagahang moment na babarkada. Medyo mabad words. Yes. Kaya siya nagbuo. Kasi nagtanong ako sa kanila, gusto ko magbukas ng business. Ano kaya sa tingin nyo? Eh, yung mga friends ko medyo brainy. Ay, ma'am, pwede yan. Putahing Ina. Actually, Sir Mark, hindi yan Putahing Ina lang basta. Putahing Ina mo. Medyo, syempre, daring na kapag masyado. Kapag branch, Putahing Ina mo rin. Yun. Yes. At pag marami na yung branch, Putahing Ina nyong lahat. Yun. Diba? Multiple branches. Galing. Tama. Kaya, dun po talaga nag-umpisa yun. Hindi siya yung typical. Ikaw ba yung Pleng? Yes. Ako po yung Pleng. Yes. Doon po ako kilala talaga, Sir Mark. Kasi yung palayo ko sa bahay namin. Kaya, doon po nabuo ang Putahing Ina na pangalan. You're specializing on crispy. Kailangan laging malutong. Diba? Yes. Tama po. Bagong luto. Kasi hindi naman talaga may iwasan. Kapag yan medyo lumamig na, hindi na nakukuha yun. Yes, totoo po yan. Kaya kailangan, yung sinaserve talaga naming food, mainit pa pagka-deliver para ma-enjoy talaga nila. Kasi meron din kaming crispy sinigang na yung crispy ilalagay mo lang sa mainit na sabaw. Actually, yan yung nagustuhan sa amin ng mga customer namin kasi less hassle. Hindi ka na nagluto, dineliver sa mismong bahay mo, kakain ka na lang mainit pa. Sino bang ayaw ng ganun? Sino ba? Talaga sino bang ayaw nun? Diba? Yung mainit na ganun. Pagka malamig na, medyo nakakainit. Totoo. Ulo mo na iinit. Totoo. Hindi na yung pagkain. Hindi na yung pagkain. Nauna na yung ulo. Ganon. Ayun. So, kailan nag-start? Yung, do we have a physical store na? Or wala po. Online? Actually, online kami. Home base kami na online lang namin pinopost. Kasi nakafocus kami. Kasi ako po mismo yung nagluluto. Siya din, tinutulungan niya ako. Siya yung in charge sa pamamalengke, sa delivery. Kasi para ma-ensure na yung pagdating ng food okay, hindi tapon-tapon, hindi kumalat, ganun po. So, ginagawa namin yan ng kami lang dalawa. Kami talaga lahat. Bale, kapag halimbawa may nag-order, ako kukuha ng order, ako nagte-take note, shop naman po pagdating sa pamamalengke. Partnership. Yes. Kaya tinawag kayong power couple. Power. Mga Putahing Ina. Yes. Sir, may parang iba na. Iba na yun. Putahing Ina. Ang cute lang nun. Kaya lang medyo, huwag na natin masyadong i-mention. Yun nga. Ang witty kasi na nag-isip. Paano naging turning point para sa inyong pandemya? Let's talk about pandemya. At doon din kayo ba nag-start nung simulan nyo to? Opo. Tama po. Yung nagsimula po kami, yun yung kasagsagan ng pandemya, yung 2020. First quarter po yun eh. Doon po yung hindi ka makakalabas. As in, bawal talaga eh. So, nag-isip kami, paano tayo makatulong since yung mga kapitbahay or yung kavilas namin, pare-pareho kami hindi makalabas. Pero ako may option ako since may trabaho ako. Pwede akong gumawa ng... Ngayon, boss, anong trabaho mo? Isa po akong collection officer, pero naging home base na rin kasi bawal na po talaga lumabas. Since mayroon akong mobility or may motor ako, nag-isip ako, ano ba pwede natin maging negosyo? Unang pumasok sa amin is yung food business or food delivery. So, ibig sabihin, magluluto kami, ihahatid ko po sa inyo. O-order kayo sa amin online. So, sa online tayo mag-uusap, ihahatid ko sa iyo sa pinto mo ng mainit, bagong luto, iluluto namin. Tapos, ihahatid ko po sa'yo. Si Mrs. ang nakikipag-usap. Mainit ako ba yung kunyari yung ako long distance Baguio?
Opo. Ay, Talagang mahirap po yun, Sir Mark. Pwede yun mainit, Sir Mark, pag Gusto may namin microwave mainit. na. correct. Sa bahay. Microwavable po kasi siya eh. Kahit basta hindi siya aabot ng more than 4 hours. Hindi po siya masisira eh. Initin mo na lang po ron. Alright. Talaga. Sige. And then, Sam, anong next question na? So ano po yung ang pinaka nakakatuwang feedback or experience ang natanggap nyo mula sa inyong mga customers? Sa akin, nakakatuwa naman talaga pag nakakatanggap ka ng mga, ang sarap. Feedback. Hindi naman talaga nawawala yun kasi simut sarap, naubos ng mga bisita, ganyan. Pero sa akin, may tumatak talaga na feedback na, Ma'am, bakit ganun? Malungkot yung nanay. Alam niyo kung bakit? Ma'am, bakit ganun? Pork sinigang din ulam namin. Pero pinag-order ako ng anak ko ng crispy pork sinigang sa inyo kasi ayaw niyang kainin yung ulam namin. Hindi ba? Di ba parang sobrang, wow, nakakatuwa. Sa akin nakakatuwa yun. Ewan ko lang dun sa mami. Siyempre, nakakadismaya na hindi kinakain ng anak mo. Kasi, biruin mo, yung fish fillet, hindi usual sa bata yung kumakain ng fish. Hindi lahat ng bata gusto ng fish. Pero yung aking fish fillet, kinakain ng mga anak nila na Yun yung paulit-ulit bestseller na namin sa nagagastusan mga bata. talaga sila pag bumibili. Yun yung Tapos crispy. Tama po. Yes. Mainit pa po yun. kailangan talaga pag i-reserve mo yun, mainit. Oo. Feeling ko kaya rin kami nag-click dahil sa ganun. Kasi hindi kami nagsiserve ng malamig, sir, na yun bawa, pagka-order mo, lulutuin namin yan, 20 minutes. Matagal na po yung 20 matagal na yung 20 minutes. minutes na yan eh. Pagkahatid sa'yo, kakain ka na ng mainit. Kaya talaga na-ensure namin yung quality ng food. Oo. At sa ngayon, Sir Arnel, ilan na yung nasa menu ninyo? Na food. Nasa ilan na ba tayo? Sa food trays kasi, sir, meron kaming food, fish, meron kaming fish, beef, meron din kaming crispy. Yung crispy kasi, meron kaming daily talaga niya na naka-food tab. Yung dala ko rin na isa. Yung sa food tray, siguro nasa ano na kami, 50 na dishes na kaya naming, na kaya kong lutuin. Nakalagay yan lahat sa page nyo. Actually, ito, pag nag-PM, kasi sobrang haba nga nung list. Saka nyo padadala. Yes, saka namin sinisend pag may nag-i-inquire. Ba, nakita nila sa post ko sa Facebook na, wow, mukhang masarap yung crispy. Ayan ang bestseller namin, crispy kare-kare. Yes, yan. Tapos yung crispy dinakdakan, yan. At ang aming sisig tofu. Sisig tofu. Yes, para sa mga Healthy. health conscious. Oh, Yes. Anak, nakita Ang mo daming anak, nag-order nakita niyan. mo ba yung crispy Mga tofu rito? Nananawagan yung anak ko. Masyadong nutritionist kasi. Yun. Saya. Gustong-gusto nila yan. Yung sisig tofu na yan. Ayan. Para sa So, mga health-wise. anong pinaka nakakatuwa? Dito na yung question ni Sam kanina. Anong strategy ang ginamit ninyo para ito na yung quarantine? At bilang mag-asawa, paano nyo nababalance ang family life at pagpapatakbo ng inyong negosyo? Yes. Sa amin po, kailangan po talaga yung Walang batuhan ng party trays? Paghahati po, hindi po Wala po pwede. pa, wala pa. Kailangan, Wala pa. Importante Waiting, po. hashtag waiting. Hindi wala pa Hindi naman po ganun. mangyayari. Importante po sa amin yung time management. Yes. Sa inahati namin yung task May kanya-kanya kaming task na hindi niya kaya kasi mabibigat. Sa akin po yun. Like pagdi-deliver, pamamalengke, yung mga Pagpiprito buhat ng yung mabigat, 100 kilos. pagpiprito, paglalaga nung 100 kilos na piniprepare para gamitin namin ganyan. Ako po yun. So sa pagluluto naman, pag-asikaso ng bata, share kami dyan. So walang dayan. Yes. Hindi Ako pwede nakaka-relate naman. ako kay Sir Ardel Kasi ako dati, I drive my wife, who is a chef also, sa palengke, no? Ako naka-standby ako. Tapos tagadala rin minsan ng mga bayong-bayong. Kasi gusto niya talaga hands-on din siya sa pamimili. No, hindi pwede yung iaasa niya. Minsan makakabili ng bulok, ganyan. Hindi. Sa kanya naman, ang maganda, natutunan niya na. Before kasi ganyan ako. Pero nung tinuturuan ko siya na, kasi ganun din naman eh. Dagdag pa ako sa bigat ng dalahin sa sasakyan. Ang dami mo ng karning dala, sasabay pa ako, lalong mabigat. Ikaw na lang. Diba? Kaya mo yan. Suportado ko naman siya dyan. Ayun, ang galing, no? At matagal na rin, since pandemic yung ginagawa itong routine. 5 years na 5 po. years. Opo. Nakasanayan na. Ayun, anong mga susunod na hakbang para mapalago pa po ang inyong putahing ina? Siyempre, Sir Mark, hindi naman nawawala sa isip namin yung magkaroon ng dine-in. For now kasi, nakapokus kami dito sa food trays kasi maganda ang kitaan. Tuloy-tuloy.
Kumbaga, hindi na namin maisip na makalabas. Kasi nga paano? Kasi dalawa lang naman kami na nagtutulong pagdating dyan. Pero hindi namin inaalis na what if katagalan, maglaylo ang business na ganito food trays, syempre kailangan meron ka din dine-in at mas maganda, mas marami pang maaabot yung pagkain namin. Ayoko siyang i-gatekeep dun lang sa area namin na Silangan San Mateo Rizal. Shout out. Shout out sa inyo. Okay, base, Opo, sa San Mateo Rizal. Actually, nakakalabas naman yung aming mga food ng San Mateo Rizal. Pero ito kasi parang kumalat siya. Halimbawa, may naghanda dito sa San Mateo Rizal. Word of mouth. Yes. Word of mouth. May pumuntang ka-office, kamag-anak ng mga taga Makati. Kasi Manila, biruin nyo, umorder sa akin, taga Manila, 3 hours yung biyahe ng food nila. Ganyan, ang layo. Kaya parang maiisip mo, paano nakarating doon? Tapos sasabihin lang nila, ay yung boss ko dyan kasi sa'yo nag-order, taga dyan siya. Na kahit malayo siya, tagi, ganyan, sa akin umu-order. Taytay, Binangonan. Sabi ko, ang dami namang nakakalat na ibang nagluluto rin ng ganito. Pero bakit tinatangkilik? Sasabihin lang sa'yo, natikman ko kasi dun sa... Naging bisita ako dun sa ganito. Ganun, sir. Kaya, ang hakbang namin na iniisip, pagpapalago, syempre dagdag tayo na magkaroon tayo ng ibang branches. Bagong branch. Soon. Sana soon. Hashtag Tapos soon. kayo, nakikipag-participate kayo sa mga events, ganyan. Yung may mga, kunyari, magpapahanda si ganito, ganyan. Ano naman kami, yung ibig niyo ba sabihin niya, nagpe-pledge. Nagagano naman kami Hindi, ng ibig mga sabihin food. yung Nagki-cater po. cater. Sa gayon, sir, hindi. Food Hindi hindi po talaga. kaya yun. Alam niyo po ba, na tinry namin na bumili ng mga equipments pang catering. Kasi yun yung naisip namin pag-expand. Ginawa namin sa 7th birthday ng anak ko. I-try natin, baka kaya natin. Pagpapalobo, paglalagay ng mga ng mga balot sa upuan, paglalagay lahat, Kayo pati rin po. pagkain. Kami din, ako din. Kumbaga naghati kami. Ikaw yan, ako sa food. Kaya lang, hindi talaga namin kinaya. Hindi Kailangan talaga po ng kaya. tao. Kailangan ng tao. Mahirap eh, no? Tsaka mahirap. Tapos nag-invest na kayo, di ba? So, Pero, ano nangyari doon sa mga plates nun? Ginawang almirol. Hindi, nandun pa rin po. Nakakip Nandun pa siya. rin. For the future, baka magagamit din po. Yun, kapag halimbawa Sabi nyo nagkaroon lang, na di kami ba? ng physical Who knows, di ba? store, tama po. Kasi hindi naman, parang lahat ng possibilities pwede naman eh. Kasi yung sugal nga namin ng pandemic na ganito, biruin mo, iniisip namin na huwag ka muna mag-resign kasi baka pag wala ng pandemic, Tama. wala na tayo. wala Paano na. kung ayaw na ng tao? Kasi Survival ang nakakalabas na sila, marami na silang makakainan. Kasi nag-click kami before dahil wala silang sila ibang nakakalabas. makainan. Correct. At the same time, masarap yung food kasi hindi naman mag-uulit-ulit Naman dami ang talaga customer. nag-click ng pandemic eh. When Yes. it comes to food, di ba? Yes po. Naniniwala naman kayo doon. Opo. At ito, balikan natin yung mga food po. Kung yung ganyan kalalaki, like this one, unahin po natin yung inyong specialty. Nasa Kari-kari. likod. Yung crispy Yan, kare-kare, sir. crispy kare-kare, how much? Yan po ay 1.3. Okay. Good for 15 packs. 15 na yan ah. Yes po. 10 to 15 packs po yan. Oo. Tapos yung ating dinakdakan, same price, 1.3 din for Okay. 10 to 15 packs. Alright. Tapos yung ating sisig tofu ay 850 per tray only. 10 to 15 packs din po. Crispy tofu. Winner. Para sa mga gusto naman, Sige, yung PM mga lang. social media accounts niyo po, yung kung saan kayo pwedeng i-follow. Ayan, pwede nyo po kaming i-follow sa TikTok. Yan, Putahing Ina by Pleng Bendol. Ganun din naman. Sa YouTube, meron din po kami. And meron sa Facebook po. Kung gusto nyo mag-order, pwede kayong mag-order doon sa aming Facebook account at sa aming FB Messenger, kahit yung personal account ko po. Bukod doon sa page, pwede po kayong mag-direct message sa amin. Pwede ko i-send sa inyo yung list ng aming food trays. Ito yung food tab namin, sir, na Daily po everyday. yan. So, magkano to? Ito po ay Tofu. 120. Tofu. Yan. Pareho ba naman ang price? Ito po ay crispy kare-kare, 160 po. Okay, and then the other one? Dinakdakan, 160 din po. Kung gusto, yung wala namang handaan, gusto mo lang mag-ulam ng masarap. di So, ba? yung nasa bahay ka, Yes. tapos marami kayong membro ng pamilya. Totoo. Yung mga 26 kayo. Food trays na sir. Dami. Ang dami, Norn. Parang nag-imbita ka sa buong barangay. Anyway, maraming salamat, Mr. and Thank you Mrs. rin po. Bendol, sa inyong time. Oo. Ilan na ba inyong babies? Dalawa po. Dalawa na. Isang 9 tsaka isang 7. Shout out, Yula. Yula and Yuri.
Mga gusto niyo pong pasalamatan. Ay, pwede. Okay, pasasalamatan ko na lahat ng mga nag-comment sa post ko. Shout out. Hindi ko na kasi matatandaan kayo lahat. Baka may magtampo. General na lang. Lahat ng customer ko, ng mga suki ko, wala muna kayong itlog muna ngayon. Wala si Ina, okay? Bali, yung mga natatandaan ko lang. Sis Lisel, Miss M, tapos yung mga taga Barbara 2, shout out. Kasi suki. Buong Silangan San Mateo Rizal na nag-order ng food trays lagi. Shout out sa inyo, sa family ko. Yung anak ko pala na una na kanina. Shout out Yula Yuri. Dito si Mami feeling artista. Artista na ba? Oo naman. Maganda naman, no? Thank you, Sir Arnel. Thank you rin po. Thank you po. Playing, no? Thank you po, Sir Mark and Ma'am Sam. Yan po ang isang oras ng hitik na kwentuhan, syempre tungkol sa kainan. Yes, manatiling nakatutok sa D1 Radio 1206, Digital Channel 17 at sa aming social media accounts. Ayun, burp it down. Happy na naman ang mga logalog sa ating lusog-busog na programang Refoodly Ka Na sa Pilipinas. Muli ako ang inyong pambansang pantagalumay kaka Mark Logan. At ako naman po ang inyong Gen Z bestie Sam Ramirez na laging game sa kainan. Yan, kita-kits ulit sa susunod na episode ng Refoodly Ka Na sa Pilipinas para sa ating mga senior citizens, sa ating po mga kabataan. Mali natin sila ng tunay at wagas. God bless us all. See you next Wednesday. Bye! Bye-bye po!